Good evening everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga mga kaibigan. So, nung mga nakaraang araw ay nagpahayag itong si dating Governor Chavit Singson kaugnay po doon sa kanyang pagtulong kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Sabi nga po ni Chavit, siya po ay na-disappoint at tila yata nagkaroon ng Alzheimer's disease itong si President Bongbong Marcos Jr. Dahil sa kanyang pahayag mga kaibigan ay lumabas ang isang revelasyon. Ayan, so revelasyon ni alias Totoy na di umano mga kaibigan ay isa si Chavit Singson sa ipinapatay o ipinapapatay ni Atong Ang. Oh my God. So, sino kaya talaga ang nasa likod ng paglabas ni Atong Ang? Sino nga ba yung pinakang mastermind? If you remember long time ago, that was 2001, something like that, 2001, ay nagkaroon na ng issue between Atong Ang and Chavit Singson. So parang tawag dito, this is a battle of the billionaires. O sabihin nating millionaires. Dahil nahuli di umano noong 2001 si Atong Ang. At ang nasa likod ay walang iba kundi si Chavit Singson. So i-research nyo na lang mga kaibigan. Hindi yan yung aking intention. Wala akong panahon. Dahil ang nakikita ko mga kaibigan sa parte po ng gobyerno, ng administrasyon ay ubusan ng tawag dito issue na maibabato sa kalaban. So, gaya nga po ng nasabi ko, lumabas si alias Totoy. Kailan po lumabas si alias Totoy? Noong naiipit na po si Senator Risa Hontiveros dahil sa paglantad ni alias Rene. Okay, so lumantad po si alias Rene at bumaligtad laban na po kay Senator Risa Hontiveros. Binayaran siya di umano ni Risa Hontiveros ng 1 million kapalit po ng kanyang pagsisinungaling sa Senado para masira, magipit at mawasak ang kingdom of Jesus Christ. At syempre, sina Pastor Apollo Kibuloy, former President Duterte at Vice President Sara Duterte. So, sa paglabas po ni alias Rene, sinundan din po ito ng paglabas pa ng ilan sa mga testigo noon ni Senator Risa Hontiveros na ngayon ay bumabaligtad na at laban na ito sa senadora. Kasama na po dyan si VJ Almera, yung issue tungkol sa Pharmaly. Okay, so hindi ko na po babanggitin yun. Pangalawa, lumantad din po itong si Congressman Jing Paras dahil nireklamo na niya ng criminal case itong si Senator Risa Hontiveros for attempting to kidnap minors para impluensyahan to testify about the killing of Kian de los Santos. And eto na nga mga kaibigan, si alias Rene. So ano yung pinupunto natin dito? Ipinapakita kasi ng mga testigong ito kung ano yung style ni Senator Risa Hontiveros. Ano yung kanyang ugali, ano yung kanyang mga aksyon kapag ayaw niya doon sa kalaban niya. So nagtatanim po ng testigo.
Dahil hirap na po siya na lusutan itong issue na ito, mga kaibigan, una na siyang pumunta sa NBI. So gumawa siya ng ingay doon, idinimanda yung si alias Rene, dinamay pa yung mga vloggers and influencers na di umano ay tumutulong pa kay alias Rene na ikalat yung video na ito. So, yun na nga mga kaibigan. And then syempre, hindi po kinagat ng taong bayan yung kanyang pagdedemanda. So marami po, no? So kahit na po si Atty. Tofacio ay hindi po niya magawang kasuhan. Anong dahilan? Bakit yung mga vloggers yung kanyang kakasuhan? So dahil nga po binanggit ni alias Rene na NBI at ilan sa mga opisyal, US Embassy, yung involved at lagi silang may meeting, ay sa NBI siya nagpunta. E di syempre conflict of interest yun. May something doon, may conflict yun. No? So dahil may conflict mga kaibigan, eto na nga, no? Dahil may conflict, so the thing is, nagreklamo na siya formally sa korte. 'Di ba? So yung sinasabi ko sa inyo kung talagang malakas yung ebidensya niya laban kay laban kay alias Rene, dumiretso na siya sa korte, wag na dun sa NBI kasi ang NBI mag-iimbestiga, then ipapasa lang din ito sa korte. Di ganun lang din yung kalalabasan. Okay? So, magkagayon man, kahit na po magdemanda siya, hindi na po kinakagat ng taong bayan yung kanyang mga palusot, yung kanyang mga padrama-drama effect, yan, no? Na keso sinungaling si ganito, si ganyan. So, eto na nga mga kaibigan. Dahil ang layunin po, ang intensyon ni Senator Risa Hontiveros ay mawala sa landas nila si BP Sara o ang mga Duterte. Dahil sa 2028 presidential election, no wonder the Vice President will emerge as one of the top contenders for presidency. So, eto na nga mga kaibigan. Dahil sa paglabas kasi ni alias Rene, automatic yan, tataas at tataas at tataas ang rating ng mga Duterte. Particularly, syempre, si BP Sara. Okay? So, siguro i-spare na natin dito si former President Duterte, pero kasama siya dyan, tataas pa yung rating niya dyan. So, yun nga. So, sa pagbaligtad po ni alias Rene, ang kapalit po niyan ay pag-angat ng mga Duterte. Alam naman po natin, nag-effort na ang gobyernong ito. Gumastos na ng 150 million plus para ma-impeach lamang si BP Sara Duterte. Tapos dahil lamang sa paglabas ni alias Rene ay babalik yung kumpiyansa, yung tiwala ng mga tao sa mga Duterte. So syempre to the rescue ang administrasyon dahil pareho lang naman yung intensyon ng administrasyon at ang intensyon po ni Risa Hontiveros at ng kanyang mga kagrupo sa Pinklawan o Dilawan. Isa lang yung intensyon nila. No? Isa lang yung intensyon nila, mawala sa kanilang kalaban sa 2028 si BP Sara. So kaya naiisip ko dito mga kaibigan, to the rescue na ang gobyerno. So sa paanong paraan? Palabasin ang isang mataba na natalo noong nakaraang eleksyon. Si Julie Dondon alias Totoy Patidongan ay tumakbo po bilang mayor sa Barobo, Surigao del Sur at ito po ay natalo. Siyempre, dahil natalo po siya ayon kay Atong Ang, ginastusan ni Atong Ang yung kanyang candidacy ng 12 million. Pero hindi pa rin po sapat, natalo pa din. So, to cut the story, siguro hindi niya nakayanan yung kanyang pagkatalo, iba na. No? Gumawa na siya ng issue laban kay Atong Ang.
So, kaya sabi po ni Atong Ang ay sinubukan siyang impluwensyahan or suhulan ni Julie Patidongan at sinasabing idadawit sa mga krimen kung hindi siya bibigyan ng 300 million pesos. So what is 300 million pesos nga naman kay Atong Ang? Kayang-kaya niya itong bayaran. But Atong Ang ay hindi niya kinagat yung patibong ni Julie Patidongan. So to cut the story, idinawit siya. Idinawit siya ni Julie. So, eto na mga kaibigan. Para mangyari yan, para madiin si Duterte, etong si Remulla gumawa ng paraan, nag-isip, no? Nag-isip ng keme-keme kung ano-anong mga keme-keme na yan para lamang madiin ang mga Duterte. So, kabilang daw, involved na ngayon. Involved na ngayon si Duterte. Hindi ba, mga kaibigan? So, involved na. Ay, nako. So, dahil involved na mga kaibigan si Duterte, syempre, wagi na naman sila. Okay, wagi daw sila. Ano pa ba? Yung sumunod na issue. Di ba? Sumunod na issue, lumabas na yung coroner's report tungkol sa pagkamatay ni Luis, ni Paulo Tantoco. At syempre mga kaibigan, ang nakalagay po doon sa pangunahing dahilan ng kanyang kamatayan is cocaine overdose. Can you imagine that? Cocaine overdose. So dahil nga po dito mga kaibigan, mas lalong naging maingay po, no? Ang first family. Kasi biglang lumipad patungo ng Amerika si President Bongbong Marcos Jr. after pong ilabas ng USA. After ilabas po yung report tungkol sa pangunahing pagkamatay ni Paulo Tantoco, lumipad sa Amerika, tapos sabi meron daw event, keme-keme. No? May event. Sige, may event. Siguraduhin mo lang na pagdating mo rito sa Pilipinas, yung event na yan, meron kang feedback, ha? Hindi ka pwede magsinungaling, President. So, sige. For the benefit of the doubt, paniniwalaan kita. Okay? So, may event kang inatinan. So, dahil may event kang inatinan, bakit? Where is Auntie Claire for the past 24 hours? Naku po, magdamag. Maghapon, magdamag kaming naghintay, napuyat ako, nagkatagi-tagihawat ako tuloy kagabi. My God, hindi ka man lamang nag-press con, Auntie Claire. Di ba? Nagkatagi-tagihawat ako, pero mo, hinintay-hintay kita mag-press con, tapos wala, absent. Anong ginawa mo? Di ba? So, eto na mga kaibigan. Kanino ka issue tututok? Kaninong issue ka tututok? Sa issue ba ng sabungero? O interested ka doon kay Liza Araneta Marcos? Ito ang sabi ng Malacanang fake news. Fake news dahil hindi daw kasama si Liza Araneta doon sa ipinatatawag. Kasi di umano, syempre iimbestigahan ngayon nangyari kasi base sa result po ng autopsy, cause A. Ayan, sabihin natin marami kasing dahilan Cause A, cause B, cause C, cause D. Ayan. Pero yung cause A ay nakalagay po doon, cocaine effects. Ayan, na-overdose ng cocaine sa madaling salita. So dahil na-overdose, namatay si Paulo Tantoco. Okay? So dahil nga po namatay, nakalagay din po dun sa ulat ng Chief Medical Examiner
may nakita silang mga nahulog na mga, alam nyo yon, yung mga tira-tirang mga cocaine, no, nagkalat doon sa venue. Alright, nagkalat po doon sa venue. So, yan. So, sabi, siyempre, malinaw po doon sa report. Kasama po doon si Liza Araneta, si Khaled Karen. Ayan, si Khaled Karen, no, yung isang miyembro ng LGBTQIA+. Si Khaled Karen. Okay. At isang, executive ng GMA7. Isang executive ng GMA7. So, ganito kasi mga kaibigan. Siguro mga 6 hours na ngayon mula kanina. Nag-post sila kanina na kinonfirm nila na drug overdose nga yung ikinamatay ni Paulo Tantoco. Okay? Drug overdose nga. Tapos, kinaladkad ang pangalan ni Liza Araneta. Tapos, binibigla nilang binura. Binura nila yung post nila. Ano pong dahilan? Kasi maliwanag sa picture, sa loob po ng hotel kung saan sila nagkakasayahan, ay namataan po doon ang isang GMA top executive. Naku, si Goson. Ay, sorry, nabanggit. Naku, talaga naman si Goson, oo. Ayun na nga, mga kaibigan. Si Goson nandoon. Si Khaled Karen ay nandoon din. So, lubog na lubog talaga ang first family. Oo. Eto na nga, lumabas na si Auntie Claire. Sabi, igalang daw, pribadong buhay daw. My God. Pribadong buhay nga po si Paulo Tantoco. Pribadong buhay naman talaga yun. And wala po tayong problema doon sa kanilang pagluluksa. No, tayo po ay nakikidalamhati sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At hindi po natin sila binabastos. Hindi po natin binabastos yung kanilang pagdadalamhati. We are not into that. No? We are not into that. We are before the reason of his death. No? Doon po kami interesado doon sa dahilan kung bakit siya na-overdose. Bakit siya na-overdose, and at the same time, siyempre sa investigasyon, hindi lang naman yung kamatayan niya yung focus ng investigator. Sino-sino yung mga taong kasama niya sa event. And that is one, kaya naha-hot seat ngayon ang first family. Dahil, ano yan? Dami naman yan. Dami nga. Tambak na natin lahat. So, ayun na nga mga kaibigan. Siyempre kapag mag-iimbestiga ka, iimbitahan mo lahat ng mga taong involved. O, di ba? Posible na maimbitahan si Liza Araneta. So, sabi ni Auntie Claire, fake news. Paano naging fake news yun? May mga picture nga, may video pa nga, nagsasayawan sila. So, dahil medyo sensitibo ang mga susunod na mga kaganapang ito mga kaibigan, idinawit na nga po, no? Isinama na nga po ni alias Totoy ang issue kay Chavit. Okay. Isinama bigla. Bakit? Para saan? Para yung atensyon natin ay mapunta sa mga nawawalang sabongero. So sa totoo lang mga kaibigan, tayo po ay nakikiramay doon sa mga pamilya ng mga sabongero na namatay. So dahil dyan,
Ang goal natin dito ay maintindihan din, malaman din natin at sana gumalaw yung hustisya doon sa mga nawawalang sabongero. No? Sana ay maghari ang katotohanan. Kailangan po nating malaman kung sino po ang nasa likod po ng pagkawala o pagkamatay ng mga sabongero. But at this point in time, we are not looking into that. No? Magpo-focus ako. At kung ako ang tatanungin, syempre, dun na ako. Dun na ako sa sa issue ni Madam First Lady Madam First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, so kayo guys, ano sa tingin ninyo? Talagang totoo nga ba na itong mga pinagbababanggit ni alias Totoy ay totoo at pawang katotohanan lamang? Involved ba dito si Chavit Singson? Sino nga ba, no? Yung nasa likod ni alias Totoy? Si Romualdez o si Chavit? Kasi ang tingin ko magkaibigan si Atong Ang at ang mga Estrada. Kasi nung nakaraan, nung Pangulo pa po si President Duterte, 'di ba? Meron na siyang ultimatum kay Atong Ang, 'di ba? So, Atong Ang is not pro Duterte. So, kayo guys, kanino kayo magpo-focus?